Patong-patong na kaso ang maaring kaharapin ng driver ng truck na sangkot sa road crash sa Kamalig, Albay. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang Department of Transportation sa mga pamilya ng mga nasawing biktima. Si Jap Regala, una sa balita. Ipinag-utos ng Land Transportation Office o LTO ang 70 araw na suspensyon ng lisensya ng driver na sangkot sa isang road crash sa Maharlika Highway sa Kamalig, Albay. Ito'y alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na panagutin ang mga driver na pabaya sa kalsada. Ayon sa inisyal na investigasyon, nawalan umano ng preno ang naturang truck dahilan para ito ay sumalpok sa isang van sa palusong na bahagi ng highway. Aabot sa 11 ang nasawi habang 3 ang sugatan sa insidente. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang Department of Transportation para sa mga pamilyang naiwan ng mga biktima. Ayon kay DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez, titiyakin ng ahensya na mapananagot ang may sala sa naturang aksidente. Samantala, tiniyak naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na maiaabot ang financial assistance mula sa insurance provider para sa mga biktima ng aksidente. Posibleng maharap ang driver sa kasong reckless driving at improper person to operate a motor vehicle at magkakaroon din ng paglabag ang may-ari ng truck dahil sa pagiging pabaya nito umano. Samantala, sinuspinde rin ng 70 araw ang lisensya ng driver na nakuhanan ng video na nag-counterflow at umakyat sa sidewalk sa isang kalsada sa Quezon City. Sa uploaded video, nakuhanan ang mabilis na andar ng sasakyan na sumasalubong sa mga sasakyan bago sumampa sa tabing kalsada. Ayon kay Acting Secretary Lopez, hindi nila kukonsintihin ang insidenteng ito at titiyaking mapananagot ang driver. Nagpaalala rin ang kalihim na palaging maging responsable sa kalsada. Pinagpapaliwanag ng Land Transportation Office ang naturang driver. Maaari ring maharap sa kasong reckless driving at improper person to operate a motor vehicle ang driver. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago. Jap Regala, alauna sa balita, Conquest TV.